So guys, para lamang po sa impormasyon ng iba itong ating pag-uusapan ngayon dahil nga po may mga kumakalat mga sangkay na magla-lockdown daw po sa Pilipinas. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? So ito pag-usapan lamang po natin ngayon mga sangkay itong kalat na ewan ko saan pinanggagalingan nito na magkakaroon daw po ng lockdown sa Pilipinas. Which is, tingnan natin kung gaano katotoo yan. Ito daw po ay dahil sa crisis, no? Sa oil. Eh, ang tanong ko dyan, bakit kaya, anong kayang kinalaman ng energy crisis or oil crisis sa lockdown? Ano ba, mayroon ba tayong pandemic? Pag-usapan po natin yan. Anyway, guys, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo kasi ito po yung balita. Ito yung kumakalat ngayon. Magkakaroon daw po ng tinatawag na energy lockdown. Ayan po, ginamit pa po yung energy sector PH na sabi dito, announcement, energy lockdown. Tapos may date po ito. Ngayon mga sangkay, ngayong April daw po ito eh. Ewan ko, April 20 ba ito or what? Sabi dito, mag-prepare daw po ng power bank, solar equipments, rechargeable fan, flashlight, candles, lamps, etc., foods, medicines, water. Inform your family and friends by sharing this post. Alam nyo kung si Senator Robin Padilla ang makakita nito, malamang maniniwala din po kaagad eh. 'Di ba? Maniniwala din po talaga kaagad mga sangkay. Kasi nakaraan mga sangkay, 'di ba, nag-share po siya ng post ng Facebook daw, hindi niya pinapahintulutan yung Facebook na gamitin ang kanyang data, privacy data, etc. mga sangkay. Ngayon, binatikos po siya kasi nagpaniwala sa fake news. Kalaunan, binura din po ni Senator Robin Padilla. So maraming ganun. Maraming fake news ngayon na nagkalat. Kagaya po nito, ayan po, nakalagay na po. Malinaw na malinaw mga kababayan kung makita nyo man po ito sa mga social media accounts or social media platforms. Guys, kalokohan po yan. Hindi po totoo na magkakaroon ng lockdown sa Pilipinas. Ayan po, fake news po yan. Ayon dito, kumakalat na may mangyayaring energy lockdown simula April 20. Fake news ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Okay. Yan po ang nangyari, mga sangkay ha. Hindi po totoo na magkakaroon po ng lockdown. Ano naman ang kinalaman ng lockdown na yan sa ano yun, pipilitin ng maraming leader. Eh, huwag kayong lumabas ng bahay. Baka magka-oil crisis kayo. Ganun ba yun? Kasi, di ba, ganun dati ng pandemic. Oy, wag kayong lumabas ng bahay. Baka magkaroon kayo ng sakit. Di ba? Ano dito, since sa problema natin, oil, ano yun? Sasabihin mo ba, bawal lumabas ang announcement. Bawal lumabas sa bahay dahil baka magka-energy crisis kayo. Di ba? Ay, nako po mga sangkay. Energy lockdown. Pero, ang tingin ko dito, ang ibig sabihin nila, magkakaroon po ng malawakang blackout. Kasi energy lockdown, ito nga po pinagre-ready ng power bank, solar equipments, rechargeable, etc. Kung ano-ano pa. Alam niyo mga sangkay ngayon, mag-iingat po talaga tayo sa mga fake news. Kasi, naglipa na ngayon ng fake news sa social media. At kapag hindi po tayo magiging mapanuri, madali po tayong maloloko. 'Di ba? Madali po tayong maloloko mga sangkay kasi anak ng toko mukha lalo na ngayon may mga AI generated videos, pictures. So, be careful mga kababayan especially sa social media, 'di ba? Ang bilis ng access. May mga ngayon ang sobrang malaking kalokohan talaga yung mga video na AI generated. Akala mo totoo. 'Di ba? Akala mo totoo sa mga reels o di kaya sa Instagram reels or TikTok, akala mo totoo, mga sangkay, yung pala, AI generated lang. 'Di ba? So, mag-iingat po tayo mga kababayan. So, eto yun mga sangkay. Dinebunk daw po ng palasyo
ang energy lockdown claim. Ito po yun mga sangkay. Ayon kasi dito, Malacanang on Friday, sinabi daw po ng Malacanang na itong kumakalat daw po na sinasabing announcement. Ayan o, nakalagay pa po, circulating announcement supposedly mula daw po sa Department of Energy or DOE claiming there would be an energy lockdown starting April 20, 2026. Aba, mga sangkay, matindi, no? Mas mabilis pa yung announcement nila kaysa sa Malacanang. Diba? Ang tindi, ang babangis ng mga loko. Palace Press Officer Claire Castro cleared or told reporters via a Viber message that the advisory which even bears that ito sinabi pa mismo mga sangkay ng sinabi pa daw ng DOE, may logo pa fake news, hindi daw po totoo. Okay, ayan po, fraudulent advisory urge the public to prepare power banks, solar equipment, candles, lamps, food, and other essentials in anticipation of the energy lockdown. Ayan na malinaw na malinaw po yan. Huwag po kayong maniniwala mga sangkay. Sabi dito, Castro already said that no energy lockdown was expected following Iran's denial of any dialogue or negotiations with the United States to end the war. She added that the country is ramping up efforts to secure oil supplies from other countries. Alam nyo guys, kung umaasa lang din po talaga tayo pagdating po sa supply ng kuryente mula po sa oil, tulad ng ibang mga bansa, at wala po tayo mga power plants, ay naku po, sigurado din po talaga magla-lockdown tayo ng mawawalan po tayo ng kuryente. Magba-blackout po sa buong Pilipinas. Pero salamat kay Ferdinand E. Marcos kasi si Apulacay po talagang dahilan kung bakit tayo may kuryente pa ngayon. Halos lahat mga sangkay ng mga power plants na nagkalat sa Pilipinas kay Apulacay, kay Ferdinand E. Marcos po yan. Kasi yung mga sumunod na presidente, wala naman pong ginawa yung mga yan Mga sangkay, pagdating po sa demand ng energy, wala po silang ginawa mga infrastruktura. Tanging nagpatayo mga sangkay ng sandamakmak na mga power plants, walang iba kundi si Ferdinand E. Marcos. Yun yung rason bakit may mga kuryente pa po tayo ngayon. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.